Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po muna natin ang maiksing story na ibabahagi namin sa inyo. Matagal nang minamanmana ni Rocky ang mansyon ng mag-asawang Montemayor. Natunugan niya kasing minsan na lamang umuwi dito si Mr. Arnold Montemayor na isang inhinyero. Lahat kasi halos ng project nito ay puro out of the country na at naiiwan naman si Mrs. Lucelle Montemayor para sa pag-aasikaso ng negosyo nilang restaurant dito sa Pilipinas. Kilalang bilyonaryo ang mag-asawa sa kanilang subdivision. Pinagpala sa material at pinansyal na yaman, pero hindi pinagpala na magkaanak. Isa sa kanilang mag-asawa ang may problema, pero pinapanatili nila itong lihim upang maiwasan ang higit pang tsismis. Matagal na sa pagiging kawatan si Rocky. Bata pa lang ito, ay ito na ang nakasanayan niyang paraan para mabuhay at maitawid ang gutom sa pang-araw-araw. Mag-isa lang si Rocky sa buhay. Simula nung isinilang ito, ay hindi na niya nakita pa ang mga magulang niya. Lumaki siyang walang gabay ng mga magulang, kaya hindi ito maagang namulat sa mga tamang gawain. Kahit kapos sa buhay, ay hindi maipagkakaila ang apil nito sa mga kababaihan. Maganda kasi ang pangangatawan niya at may gwapong muka na talaga namang pag-aagawan ng mga kababaihan. Dahil pa walang anak ang mag-asawang Montemayor, madalas na ang mag-asawang kasambahay at hardinero lang ang naiiwan sa mansyon kapag umaalis si Mrs. Montemayor. Maganda sanang pagkakataon yun para kay Rocky, pero nag-aalangan siya na may makakita sa kanya mula sa labas. Total ay si Mrs. Montemayor at 2 tauhan lang naman ito ang nasa mansyon, ay nagdesisyon si Rocky na gabi niya isa sa katuparan ang pagnanakaw sa mansyon. Maigpit ang security sa entrance gate ng subdivision kapag gabi na. Kaya ang tanging daanan lang ay ang ilog sa likod ng pader na nagsisilbing bakod sa dead end ng subdivision. Dito dumaan si Rocky na mala James Bond ang porma. Itim na itim para hindi siya makita sa dilim. Halatang veterano ang kawatan na to. Nang dumating siya sa mansyon ng mga Montemayor, ay nagulat siya dahil mayroon palang security guard ito sa gabi. Bukod pa ron, ang maraming CCTV na nakapalibot dito. Ang tanging daan na nakikita ni Rocky ay ang nakadungaw na sanga ng Nara sa likuran ng mansyon. Bit-bit ang kanyang mga kagamitan at ilang inflatable na bag sa bewang ay matagumpay na naakyat ni Rocky ang sanga na magsisilbing daan niya papasok ng mansyon. Hindi kaagad bumaba si Rocky sa puno. Kahit kasi nasa harapan ng bahay ang gwardya at mahimbing na ang tulog ng lahat, ay maaari naman siyang mahuli sa CCTV. Kaya hinanap muna nito ang kamera. At nang makita, ay nakalkula niya agad kung saang anggulo siya hindi makikita. At sa ilang segundo lang, ay tagumpay na nakatapak si Rocky sa loob ng mansyon. Parang naka-jackpot naman si Rocky nang mapansing bahagyang nakabukas ang pinto ng terrace sa master's bedroom. Sigurado siyang master's bedroom yun dahil may kopya siya ng blueprint nito. Mabilis, subalit maingat niyang sinampa ang terrace.
Nang masampa niya yun ay bigla siyang napayuko dahil sa narinig. May gising pa. Nagtatakang bulong ni Rocky sa sarili. Narinig niya kasing may mga pigil na boses sa master's bedroom. Hindi maaaring magkamali si Rocky. Siguradong ang boses na yun ng isang babae ay walang iba kundi si Mrs. Lucelle Montemayor na 31 years old na pero parang 24 pa lang ang muka at hubog ng katawan. At parang nag-e-enjoy to sa pagpapakasasa. Naku, may lalaki yatang kasama si Mrs. Montemayor. Pero sino? Wala naman dito sa Pilipinas ang asawa niya. Bulong ni Rocky sa sarili. Dahil sa sobrang pagtataka, ay dahan-dahan niyang tiningnan kung sino ang maswerteng lalaki na pinatulan ng magandang senyora. Nang masilayan, ay tinablan si Rocky sa nakita niya. Nakita niya kasi si Mrs. Montemayor na tinutugunan ang pangangailangan bilang babae ng mag-isa. Nakaharap si Mrs. Lucelle sa laptop. Nanonood ng 4 adults na palabas habang pilyang inaaliw ang sarili. Kitang-kita ni Rocky ang lahat-lahat kay Mrs. Lucelle. Wow! Sambit ni Rocky sa sarili. Napalunok ng husto si Rocky at napakambyo na lang ng wala sa oras. Bagamat nahulog siya sa kamandag ng magandang senyora, ay kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Pero napakahirap magpigil kapag ganito ang nasisilayan mo. Nakasuot lamang ng dress na pangtulog si Mrs. Lucelle. Manipis ito, kaya naman maaaninag ang lahat ng mga itinatago niya. Sinong mag-aakala na itong disenteng babae na to ay may tinatago din palang hindi pangkaraniwang uhaw sa sarili. Naisip na ni Rocky na tumuloy sa loob at tikman saglit ang senyora. Pero nag-alangan siya. Kahit kasi game si Mrs. Lucelle ngayon, ay tiyak nasisigaw ito. Kapag nakita siya na sa forma pa lang, ay obvious namang may balak na masama. Matapos ang ilan pang minuto, ay biglang lumakas ang hangin. At napansin ni Mrs. Lucelle na may tao sa labas. Nagmadali itong tumayo at kinuha ang baril sa kanyang drawer. Napansin naman ito agad ni Rocky, kaya mabilis niyang inayos ang sarili. Amba na sanang tatalon siya sa tiransya, pero inabutan siya ng senyora. Huwag kang gagalaw, kundi papasabugin ko yung ulo mo. Ang wika ng senyora kay Rocky. Humarap ka, ipakita mo yung mukha mo. Utos pa ng senyora. Unti-unting humarap si Rocky nang nakataas ang dalawang kamay. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Rocky ang nakakaakit na itsura ni Mrs. Lucelle kanina kahit pa may baril nang nakatutok sa kanya. Paano ba naman ay mas malapit na sa kanya ngayon ang napakaganda at nakakatakam na babae na noon niya lang napansin na kahawig pala ni Francine Prieto. Kahit madilim, ay may konting liwanag pa rin naman. Kaya napansin ni Mrs. Lucelle na may nakaumbok sa pantalon ng lalaki. Shit ka? Nakita mo ko? Kanina ka pa ba dito? Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Sunod-sunod na tanong ng senyora na tila napahiya nang maisip na may nakapanood pala sa kapilihan niya. Hindi po. Nauutal na sagot ni Rocky. Tangina mo, sumagot ka ng maayos.
Sigaw ng senyora, sabay hatak sa kwelyo ni Rocky at hinila ito patungo sa loob ng kwarto. Tinulak niya to paupo sa bangko na nasa study table at mabilis na kinuha ang posa sa loob. Tahimik lang si Rocky at hindi makapalag dahil sa armas na nakatutok sa kanya. Ipinosas ng senyora ang magkabilang kamay ni Rocky sa sandalan ng bangko at mabilis niyang kinuha ang wireless phone para sana tawagan ng polis. Pero nang mapasulyap ang senyora sa gwapong mukha ni Rocky at matipuno ang pangangatawan nito, ay nagbago ang isip niya. Inilapag ng senyora ang baril sa lamesa, kasabay ng paglapag nito ng telepono. Sabay tumayo ng nakapamewang sa harapan ni Rocky na hindi makagalaw at kabado pa rin dahil sa nanggigigil sa galit si Lucel. Sa isip-isip ni Rocky, lagot na siya. Tiyak na pagsapit ng umaga ay sa kulungan na ang bagsak niya. Pero sa kabila ng pagkakabahala, ay hindi pa rin niya mapigilang matangay dahil sa mistisang ginang na nakatayo ngayon sa harapan niya. Sumagot ka sa itatanong ko, anong ginagawa mo sa tiransya ko? Magnanakaw ka no? Madiin itong tanong. Sumagot naman ng patungo si Rocky na ikinainis ng senyora. Sumagot ka sabi. Sigaw nito. Opo, bulong ni Rocky. Kanina ka pa ba sa tiransya? Opo. Bawat sagot ni Rocky ay naiinis ang senyora. Pinapanood mo kanina si ginagawa ko? Pasigaw nitong tanong. Opo. Sagot ulit ni Rocky. Hayop ka? Gigil na sigaw ni Mrs. Lucel sabay sampal kay Rocky. Nasaktan si Rocky sa lakas ng sampal sa kanya. Pero ikinagulat niya ang masumunod na inasal ng senyora. Lumuhod ito sa harapan ni Rocky. Binuksan ang zipper ng kanyang pantalon at doon ay lumusong. Napamura na lang si Rocky sa gulat at kiliting bumalot sa kanyang pagkatao. Itinigil ng senyora ang kapilihan at tumayo ito para sabunutan siya. Minumura mo ba ako? Tanong ni Mrs. Lucel kay Rocky. Sorry po, nabigla po kasi ako eh. Sagot ng kinakabahang si Rocky. Biglang sumampa sa mga hita ni Rocky ang senyora at sinunggaban siya nito sa labi. Hindi kalaunay, itinaas nito ang kanyang suot na dress na pantulog at tuluyang itinilapon sa sahig. Nanlaki na ngang tuluyan ang mga mata ng binata, lalo na nang dumikit sa kanya ang harapan ng senyora na hindi naman tinanggihan syempre ni Rocky. Dahil nga sa nakaposa si Rocky, ay wala itong magawa kung hindi sundin ang nais ni Mrs. Lucel. Sa isip-isip niya ay napakaswerte niya kahit ba napurnada ang pagnanakaw niya. Ramdam ni Rocky ang gigil ng senyora na parang wala ito sa katinoan. Sobrang agresibo dahil halos mag-iisang taon na buhat ng huling makatabi nito ang kanyang asawa. Tanggalin mo tong poses ko, senyora, para makabawi ako sa'yo. Pakiusap ni Rocky kay Mrs. Lucel. Mabilis na tumayo ang senyora at kinuha ang susi para pakawalan si Rocky. Tsaka agad niyang itinulak ito pahiga sa kama. Mabilis itong sumampa ulit sa gwapong magnanakaw at tinanong, "Anong pangalan mo?" Tanong niya. "Rocky po."
Ngumiti ang senyora sabay ng pagkagat nito sa labi. Ilang taon ka na? 23 po. Gusto kong pasayahin mo ko ngayong gabi, Rocky. Utos ng senyora. Nang marinig yun ni Rocky, ay hindi na siya nag-aksaya pa ng oras. Kinabig niya ang senyora pahiga at ibinukas ang mga hita nito. Sa puntong yun, ay hinayaan na nilang pakawalan ang kanilang nararamdaman. Uhaw, gigil, at pananabik ang bumalot sa kanilang pagkatao. Halos masira ang kama sa kanilang dalawa. Todo bigay sila sa isa't isa hanggang sa halos pumako na ang mga kuko ng senyora sa likod ni Rocky nang marating nila ang rurok. Maya-maya pa ay bagsak silang dalawa sa pagod. At nakahilata sila ngayon sa higaan. Nakatitig si Rocky kay Lucel at tila hindi makapaniwalang pinatulan siya ng isang babaeng malabo niyang maabot dahil napakaganda at napakayaman nito. Si Lucel naman ay may kinuha sa kanyang drawer. Kunin mo to, nandyan ang contact number ko. Wika ni Lucel kay Rocky, sabay sa pag-abot ng calling card. Tigilan mo na ang pagnanakaw. I want to hire you as my personal driver. Marunong ka naman sigurong mag-drive, di ba? Tanong ni Lucel kay Rocky. Opo, salamat po. Sagot ni Rocky na halos maluha sa tuwa. Salamat din pero bukod sa pagiging driver ko, syempre, trabaho mo na rin na aliwin ako sa kama. Gabi-gabi at kung kailan ko gusto. At iho, tandaan mo, bawal ang ma-in-love. Malinaw, paalala ng senyora kay Rocky. Kahit paaminado si Rocky na na-in-love na siya sa senyora ngayon pa lang, ay sumagot na lamang ito ng opo. Sisip-isip ng binatang si Rocky. Ay siya na yata ang pinakamaswerteng magnanakaw. Dahil bukod sa hindi na siya nakulong, ay makakapagbagong buhay pa siya. At siguradong mag-e-enjoy talaga siya sa bago niyang trabaho. Hanggang dito lang po ang history ng ating bidang si Rocky.